GUV Director, Pastora Ami Dukay. Ayun Yun, naman, oh. Ayun, oh. Ganda-ganda ni Pastora. Ayan. Ay, Pastora, kamusta ka? Hello, good morning everyone. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad. Ayan, good morning Sir Norbert, good morning Ma MJ, and good morning Sir Daniel. Ayan, so ayan, happy ako at kasama ko kayo ngayon. At syempre, ayan, nagpapasalamat ako sa opportunity na para mapakinggan din si Pastora ngayong hapon na ito. Shout out ko po ang aking mga anak, Luzon, Visayas, and Mindanao. Syempre, tinaguri ang mami. Di ba? Mami ng TPC and LLIC. Ayan. Ayan. Okay. Good morning, everyone. Good morning sa ating mga BODs. Ayan. Daddy, Mayor, good morning. Ma'am Mariel, good morning, Pres Mariel. BP Santi, ayan. Naway, ingatan ka ng Panginoon habang ikaw ay nasa Dubai. Siyempre sa ating General Manager, Ma'am Nina Corazon. Good morning. Ay syempre, sa aking mga kapatid, GUB family, may GUB family, good morning sa ating lahat. At sa lahat ng ating mga distributors, is BDO, MPP, nationwide and worldwide. Ayan. So, salamat po sa pagpapaunlak ninyo at ngayong hapon, pag-uusapan natin syempre, yung topic natin is loyalty and focus. Ayan. So sabi nga, forever young sa ating sa ating 4th year anniversary ay forever young, forever LLIC. Ayan. Next please. Ayan. Ayan, about me. Ayan po, si Pastora Ami Dukay po ay plain housewife. Sa hindi po ng mga nakakakilala sa akin, plain housewife lang po ako dati, kaya lang may malaking pangarap. Pangarap sa aking family, syempre, at pangarap para sa aking sarili. Started in TPC, May 26, 2012. Bilangin nyo na lang po kasi 11 years na po ako sa ating mother company and I started in LIC bilang GUB Director is September 10, 2019. Part of GUB, ayan, married for 40 years, happily married for 40 years with Engineer Leo, syempre sa aking hubby and mayroon kaming 6 na anak. Ayan po. Ayan, nasa bamba kami niyan na inilagay ng aking mga anak. Kaya nasa outing po kami niyan sa Batangas. Yan po ang aking pamilya. Yan po ang ginagawa ko kung bakit po si Pastora kahit po ay ang tuhod nga ay medyo sumasakit-sakit na, hindi pa rin tumitigil para po sa mga pamilyang ito na gusto kong mabigyan ng maayos na buhay. Ayan, next po. Our topic for today is, ayan, goals and objectives. Kaya lang, Sir Norbert and Ma'am MJ, tayo po muna ay mag-pray. Hingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Yes, Father in heaven, thank you for this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Lord, salamat po sa opportunity na ako ay makapag-share ng aking experience dito sa multi-level marketing na ito po nawa, Panginoon, ay marami silang mapulot. Marami silang matutunan kung bakit si Pastora at the age na ganito na po ang aking edad ay gumagawa pa rin at patuloy pa rin na gumagawa, Panginoon. Samahan mo po ako, pairamin mo ako ng knowledge, wisdom and understanding upang, O Diyos, ang lahat ng nakakapakinig ngayon, Panginoon, hindi lang, Lord God, sila ay ma-enlighten, kung hindi, Lord, sila ay gumawa sa araw-araw na buhay namin, Panginoon, habang kami ay nasa mundong iba. Salamat po, Ama, at ang lahat ng ito na gagawin namin, gagawin ko, Panginoon, ay ikaw lamang ang mapupurihan, ikaw lamang ang mapasalamatan, ikaw po ang ma-acknowledge. And I love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay? Ayan. Goals and objectives. So, loyalty. Kailangan po loyalty, focus, and Christ-centered. So, loyalty, hindi ko po mabasa. Pwede po
Ayan. Loyalty is strong feeling of support or allegiance. Ayan. Medyo maliit. Ayan. Pwede po wala hindi ako nagsasalamin pa kasi bata pa po si Pastor. Ayan. Thank you. Ayan. Focus the center of interest or activity. And Christ-centered, serving loyalty with no need for recognition. Putting the welfare of others before ourselves. Okay, next po. Next slide. Yan po. Thank you sa nagawa ng slide ko sa aking anak. What should we have? Loyalty and focus. Ano daw po talaga ang ating loyalty at focus sa ating ginagawa bilang mga networker or multi-level marketing sa multi-level marketing. Next po. Next slide please. Ayan. Let's have Christ. Ayan. Dahil po si Pastora ay alam naman natin na ang trademark ko po talaga sa TPC ay si Christ talaga ang nasa atin dahil tayo po isang lingkod ng Diyos. So, ang aking pong naisip ay ito pong acronym, Christ. So, may meaning po ito at mayroon po itong matututunan tayo. So, next please. And number 1 is C. C is courage, the quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger, pain, etc. without fear. Ayan. Ang courage po ay kahit ano ang mangyari dahil ikaw ay nakapag-umpisa na dito kay LLIC, kailangan tuloy-tuloy at tuloy-tuloy lang. Hindi dapat hadlangan, hindi pwede manghina, hindi dapat siya ay ma-discourage. Bakit? Kasama po natin talaga yung mga dangers na yan, yung pain, yung mga alam mo yun, yung mga discouragement, talagang kasama po yan sa ating pagnenegosyo. Kaya mga kapatid ko, ang courage po, sabi dito sa 1 Corinthians 16, chapter 16 and 13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. So alam na natin, kailangan po courageous tayo and strong. Kasi yan po ay pangako ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. So sa akin po, bakit ako ay laging encouraged? Bakit ako ay kailangan may courage? Bakit po? Kailangan po natin yan sa pagnenegosyo natin. Hindi dapat tayo pinanghihinaan ng loob. Kailangan matapang tayo. Kailangan stand firm tayo sa ating gusto mangyari sa buhay. Sa buhay natin na mabago, sa buhay ng ating hanap buhay, kailangan marami ang mabago. Yun po ang courage na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan. Next please. C is courage. And next is, ayan, ito pang application dapat natin. May we face rejection. Kailangan face natin yung rejection na yan, harapin natin kasi ang rejection is the part of our success. Amen. Trials and challenges. But we should take heart to focus on our goals. Ano ba ang goals natin? Ano ba ang pinakakapangarap mo sa buhay mo? To have a financial stability and achieve our hopes and dreams. Pastora Ami Dukay po, nag-start ako talagang si BP Santi kasi grabe mag-encourage yung tao na yan. Kailangan, sabi ni BP Santi sa akin, itong bahay mo na ito na barong-barong kailangan maging 4 na palapag. At hindi nga po nagkamali. Sa sinabi po ni BP, sinunod ko lang po ang lahat ng mga advices niya sa akin. Lahat po ng mga rejections na yan, kinakain lang ni Pastora, araw-araw, kailangan harapin ko yung rejection na yan. Trials and challenges sa family ko kasi laban po ang mga anak ko dati sa pag-network ko. At the same time, lalo na yung asawa ko, ayaw na ayaw niya po yung magne-network ka. But we should take heart to focus on our goals. Ano po ang goal sa buhay ko? Mabago. Mabago po ang financial stability namin. Bakit? Lagi akong nakikiusap sa school ng aking mga anak para lang makapag-take sila ng exam. At ako po ay napaka
dagok sa puso ko po yung time na ang mga anak ko po ay may mga kaalaman naman, may talento naman, pero po lagi na lang pinauuwi dahil wala pong pambayad sa schools. Siguro sa mga nakikinig ngayon, nakaka-relate kayo. Pastora Ami is broke talaga kami year 2011. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng company na nagbigay ng, alam mo yun, nagbigay ng hope para sa amin. Kaya nga yung hope and dreams natin, alam nyo, mayroon naman may company naman talaga na tama. Katulad ng ating sa ginagalawan ngayon. Kasi nandito kami, nagsasabi sa inyo na talagang may pera sa multi-level marketing. So pumili lang tayo ng tamang company. Yung company na stable. Sa amin, sa 11 years ko po, 11 years namin ni husband bilang networker dito sa mother company natin, stable po talaga ang company. Kaya kailangan lang po natin talaga harapin. At saka yung courage na yan, dapat mayroon tayo sa puso natin. Okay, so next po. So tandaan po, magsulat tayo C is courage and H. Ayan, H. Sabi nga, H. H is honesty in an honest, truthful, or sincere manner. Sabi nga, ang honesty po, ang pagiging loyal natin sa ating company at syempre pagiging loyal natin sa ating mga business partners. Sa company natin, kailangan loyal tayo. Bakit loyal? Kailangan kung loyal ka sa company mo, wala kang ibang pinopromote. Wala tayong ibang bit-bit. Ako may 11 years po. Alam ng Diyos yan. Talagang pag humataw si Pastora, kailangan hataw na talagang i-discuss mo lang talaga yung company na may dala ka. Yun po ang honesty para sa akin. Sa lahat ng transactions natin, sa ating mga business partners, sa lahat na nakakausap natin na tao, dapat nagiging tapat tayo. Honest ka. At syempre dapat honest tayo sa ating partner, sa ating lifetime partner. Honest dapat tayo. Kasi alam nyo, ayaw ng Diyos na hindi tayo nagiging honest. Kasi sabi nga sa Bible, di ko lang maatandaan, kung pagkakatiwalaan ka sa maliliit na bagay, mas pagkakatiwalaan ka sa mas malalaking bagay. Kung hindi pa tayo kayang pagkatiwalaan ng 1,000, paano ka naman pagkakatiwalaan ng 1,000,000? So sabi nga, kailangan tayo ay maging katiwala. Honest talaga tayo sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Mahirap maging honest, Kasi sabi nga, light lies lang. Pero po, ang gusto ng Lord sa bawat isa sa atin ngayon, honest talaga tayo. And sabi niya sa Genesis 30, verse 33, and my honesty will testify for me in the future. Amen. Whenever you check on the wages you have paid me, any goat in my position that is not speckled or spot, or any lamb that is not dark color will be considered stolen. Wow! Grabe, no? Kailangan po talaga yung honesty sa ating pagnenegosyo. Honest ka dapat sa partner mo, business partner mo, sa company na mayroon tayo. Next po. H is honesty. And the next is, yan. In the world of MLM, this should be one of our moral values. Ito po ang moral values. We should aim for transparency and always deal in a truthful way. So kailangan po truthful tayo kung ano ang sinasabi mo sa business partner mo, dapat tinutupad natin yan. Kasi honest tayo. Tama? Kasi pag honest ka sa lahat ng bagay, si Lord pa hindi ipagkakait sa iyo kung ano man ang nais natin. Ako po, talagang prove yan kay Pastora. Pag naging honest ka sa lahat ng ginagawa mo, wala kang nililihim, wala kang tinatago, wow, si Lord talagang ipo-pour out ang blessings sa atin. Yan. Next, please. R. Ayan. R stand for reliable. Ayan. A person or thing with trustworthy qualities. Ayan. Trustworthy qualities. Ang reliable po dito sa akin, kailangan po tayo ay maaasahan.
Maaasahan ba tayo? Maaasahan ba tayo ni GM Linya? Maaasahan ba tayo ng company natin? Maaasahan ba tayo ng GUB? Maaasahan ba tayo ng ating mga ka-business partners? As leaders, ang business partner, we should always open for communication. Kailangan po open tayo for communication. As business partner, dapat inaalam mo kung ano ang need nila. Inaalam mo kung ano ang kailangan nila. Inaalam mo kung ano ang kailangan nila bawat pagninegosyo nila. So yun po ang kailangan, yan ay tayo ay maaasahan. Ang tanong ko ngayon sa ating lahat na nandito, maaasahan ka ba ng kinuha mo na inisponsoran mo dito sa company na ito? Kasi kung maaasahan ka, aba, sabi ng Diyos, sasamahan kita kahit saan ka pumunta. So kailangan, hindi tayo napapagod pagdating sa kanila. Kahit makulit, paulit-ulit na nagtatanong, kailangan sila ay turuan natin ng tama. Diba? Kailangan maaasahan ka sa lahat ng bagay. Hindi dapat maasahan ka lang sa income na gusto mong kumita. Hindi. Huwag mo munang isipin yung income na yan at isusunod yan ng Panginoon. Pag ikaw ay talagang maaasahan nila sa lahat, ang lahat ng bagay naman na ibibigay mo para sa kanila, ibabalik din po yun ng Panginoon sa atin. Siksik, liglig at umaapaw. Ang sabi niya 2 Timothy chapter 2 verse 2, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Amen. So, hindi natin dapat ipagkakait kung ano ang alam mo, ituro mo sa kanila. Ito ang gagawin mo, ito ang first step mo, ito ang second step mo. Ito, kailangan mo ito. So, kailangan huwag tayong magkait na ituro sa kanila. Okay, so, reliable, ito po ang dapat natin gawin. Next, please. Ayan. Yan. As a leaders and business partners, we should always be readily available for our customers, partners when need arise. Diba? Kailangan tayo ay ready lagi. Pag sinabing, tulungan mo ako dito, kailangan hindi tayo nagdadahilan. Kailangan ready tayo, available ka lagi. Kasi kailangan po natin talaga tulungan sila. Bilang dinala natin sila dito, nasabi natin dito po ay pamilya ang turing sa'yo. So wag mong ipagkait kung ano ang alam mo na pwede mong ituro sa kanila, hindi pinagkakait yan. Parang mga GUB directors lang po yan, kahit hating gabi o kahit madaling araw, tawagan mo si Direk Nan, tawagan mo si Partner June, tawagan mo si Direk Mel, tawagan mo si Jimmy, Direk James at Direk Chill. Maniwala po kayo. Sasagot po sa inyo itong mga GUB directors na ito. Bakit? Reliable po kami sa inyong lahat. Okay, so next please. R is reliable. I stands for integrity. Ayan, sabihin nga natin, integrity. Kasi kailangan po mayroon tayo niyan, integrity. The practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values. Grabe, no? So, ang integrity po, dito sa akin, sa sinulat ko, lahat, what you say, you do. Kailangan may integridad ka. Kung ano ang sinabi mo, panindigan mo, at tuparin mo. Dapat, hindi po tayo nasisira sa ating mga ka-business partners, lalo na sa ating mga nagsabi ng mga talagang nagbigay sila ng kanilang nagtiwala sila sa atin, nagbitaw ng 700,000, nagbitaw ng 532,000, nagbitaw ng 300,000, nagbitaw ng 75,889, nagbitaw ng 15,889, at ngayon ang ating hot cake na booster na 4,998. Lahat ng ginagawa natin, kailangan po yung integridad na yan ay hindi tayo masisira. Kasi pag nasira tayo sa kanila, wala na pong maniniwala sa atin. So sabi niya rito sa Hope 27:5, I will never admit you are in the right
till I die. I will not deny my integrity. Grabe si Job, ano? Nawa maging katulad tayo ni Job. Nang integrity niya sa ating Panginoon, kahit sino, kahit ano, hindi man lang niya sinira. Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Wag na wag natin sisirain ang ating integrity kasi yung integrity na yan, yun po ang ipapamana mo at iiwan mo sa yung mga mahal sa buhay. Sabi niya, oo, yung tao yun may integridad talaga daw, hindi nakukuha sa pera. Mahirap po sa pagdating sa pera na yung integrity natin masisira. Okay, so Pastora Ame, kailangan po natin talaga yung integrity sa ating industriya na ito. Next, please. Yan. Integrity. For us to earn our customers, para po mawin natin sila or business partners, loyalty, integrity plays a very important part. Pinaka-importante po yan. What we say, we should do. Let's be a one-man principle. Kailangan po panindigan natin kung ano ang prinsipyo natin. Sabi nga ng father ko noon, kahit tayo mahirap anak, yung pamilya ko, yung pangalan ko, ayokong sisirain, mawala man ako sa mundo. Amen? Kasi aanin mo naman ang maraming pera kung sira naman ang integrity mo. So next please. Yan, siguro may natututunan tayo, no? Malapit na, sandali lang po ito kasi keyword lang po ito ni Christ. S stands for stewardship. Ito po ang pinakapaborito ko, mga kapatid ko, mga minamahal. Stewardship is conducting, supervising, or managing of something. Careful and responsible management of something entrusted to one's care. So kailangan pa pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon ng organization, ikaw ay maging mabuting katiwala. Sabi nga, gumawa ka kahit walang nakakakita. Ako po, kahit walang nakakakita, gumagawa ko kasi may nakakakita sa akin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ano man ang gawin natin na mapangit, pangit din po. Pangit po ang resulta niyan. Kailangan gumawa lang tayo ng mabuti kahit wala pong nakakakita sa iyo. Kahit na hindi sa iyo inuutos, gawin mo na. Bakit? Stewardship naman eh. Sabi nga, be and steward. So tayo po lahat dito sa mundong ito ay mga steward lamang. Hindi po tayo dito permanent. Dito po sa mundo ay ano lang tayo. Hindi po tayo dito permanent. Kasi may permanent place po tayo doon sa pinaglalaban natin na buhay na walang hanggan. Pero dito po sa lupa, steward lang po tayo. Wala tayong pag-aari dito sa mundong ito. Ang pag-aari lang po natin dito, yung buhay natin na mayroon man tayo, kailangan po, pahalaga natin ito. Be a steward. So kung steward ka, wala kang sinisino, gagawa ka kahit na walang nakakakita. At kailangan tayo ay responsible sa mga pinagkatiwala sa atin. Katulad ngayon, pinagkatiwalaan tayo ng LLIC para gawin ito. Gawin natin ito ng taos sa ating puso at gawin natin ito na sama-sama. Sabi nga ni Sir Rico lagi, isang goal lang dapat, isang kumpas lang dapat, isang word lang dapat ang sinasabi natin, LLIC partners. Okay? In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So kailangan maging faithful tayo. Faithful ba tayo sa ating mga kabiyak? Faithful ba tayo sa ating mga business partners? Faithful ba tayo sa ating company? Kasi yun po ang kailangan natin bilang stewardship dito sa mundong ito. At tayo ay mga steward dito sa ating kumpanya na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat ng bagay na gagawin dito, kailangan tayo ay katiwa-tiwala. Okay? So next please. We are the owner of our own business. Tama po ba? We are the boss. Alam natin yan, boss ka ng kumpanya mo, i-treat mo ito na owner ka. Kung owner ka, nagmamalasakit ka. Kung owner ka, talagang minamahal mo ito. Kung owner ka, act as owner. Ownership.
Narinig ko po yan kay BP Sante. Gumalaw ka ng ownership. Kaya naman po, nung first year pa lang natin, pinakita ko po ang pagka-owner ni Pastora sa ating LLIC. Kaya po, bumaba tayo ng Mindanao. Sinabi ko sa kanila, may baby company ngayon na ilo-launch po ang TPC. Ngayon, tanong ko sa inyo, in or out kayo? Alam mo, ang lahat ng response sa akin, dahil may integrity tayo, in kami, Pastora. At one day, nag-sales tayo doon ng almost 2.4 million something in one day in Butuan City only alone kasi inari ko, sinabi ko na itong company to ay dadaling ko kahit ano ang mangyari. So kailangan po dito tayo sa responsibility how to take care of it. I-take care natin. Minsan po kasi hindi natin tinitake care. Paano maniniwala sa tao kung hindi mo tinitake care yung company na mayroon ka? The results lies within our own hands. Sa ating mga kamay po, mangyayari ang tamang resulta. Okay, so next please. Yan, malapit na po. Hallelujah, praise God. Dapat tayo po dito ay teachable. Ayan, willing to be taught. It's being humble, willing and moldable in all situations. So teachable dapat tayo. Bawal dito ang acne. Bawal dito ang alam ko na yan. Ako po nung 1 month pa lang, mag-1 month pa lang po ako sa ating mother company. Alam nyo, lahat ng sinabi ni BP Sante sinunod ko lang. Kasi nung time na yun, wala pang may resulta eh. Tinutukan talaga ako ni BP Sante ng 1 month training. Yung training na yun, every day, talagang nakikita ko si BP kung paano nag-explain, paano siya nagsasabi, ano ang mga salita niya sa taong kausap namin. Yun din po ang tinatandaan ko at nagamit ko po yun para lumaki ang organization ko. Willing to be taught, dapat tayo. It's being humble. Kailangan humble tayo. Yung humility nandyan sa'yo. Willing and moldable in all situations. Kailangan nagpapamold tayo. Sabi ko nga, Lord, mold me. Teach me. Kailangan i-mold talaga tayo. Bakit? Kung hindi pa tama ang puso natin, hindi bibigay ni Lord talaga. Kung hindi ka pa teachable, nagmamarunong ka pa, mas marunong ka pa sa upline mo, mas marunong ka pa sa mentor mo, mas marunong ka pa kay GM niya, mas marunong ka pa kay BP Sante, kapatid, walang mangyayari sa'yo. Ano ang kailangan? Itaktak mo na yung kaalaman mo at magpanibago ko ng alam dito kay LLIC dahil iba sa iba si LLIC. Amen? So in Proverbs 13:18, ayan whoever disregards discipline comes to poverty and shame. But whoever heeds corrections is honored. Grabe si Lord, So kailangan po, i-disregard natin. Yung discipline na yan, kailangan pag didisiplina ka, pinagagalitan ka. Aminin mo na lang, yes, gusto kong matuto ako noon kasi wala pong taong perfect. Wala po. Dito po sa ating industriya, hindi po dito patalinuhan. Dito po ay paalaman. Hindi po patalinuhan. Kasi marami ang matalino na hindi naman talaga yumaman. Why? Kasi po, dinadaig sila ng katalinuhan nila. So, kailangan teachable ka. Yes, upline ka lagi. Yes, BP ka lagi. Yes, ma'am niya ka lagi. Hindi yun nagmamarunong tayo. Pastora Ami, wala po akong alam sa multi-level marketing. Ang alam ko po magbasa ng Biblia, maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero po, naging masunurin lang po ako. Training. Lahat ng training yata, team building, napasukan ko. Why? Gusto ko po magkaroon ng resulta. So gusto mo ba talaga na magkaroon ng resulta? Teachable. Kailangan teachable ka. Huwag ka nang mga alam-alam na alam mo na yan. Kasi kung alam mo na ang lahat, dapat mas mayaman ka kay BP Sante. Dapat mas mayaman ka sa lahat na yon. So, teachable dapat tayo. Okay? So, may natututunan po ba? Heart naman kayo dyan. Kayo mga nasa FB Live. Kasi si Pastora kanina pa po ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pero thank God kasi matapang tayo pagdating sa ganito na mag-encourage ng mga tao dito sa ating ngayon. Bakit? Kung hindi ito nangyari sa amin, hindi po ako makapagsasalita sa harapan niyo. Sabi ko, Lord, guide me. Turuan mo ako kung ano ang ituturo ko sa aking mga kapatid na makikinig sa akin ngayon para dito sa ating topic. Next, please.
So, T is teachable. Ayan. Always yearning for learnings. No to know it all attitude. Ayan, ano? No to know it all attitude. Always yearning for learnings. Kailangan open ka lagi para sa learning. Sabi nga ng aming pastor, every day is a learning process. Sa araw-araw na buhay natin, may matututunan tayo. Huwag lang matuto tayo sa masasamang gawa. Huwag lang tayo matuto sa gawa ng mundo. Matuto tayo sa gawain ng ating Panginoon. Natuturuan tayo kung paano ang tamang attitude. Paano ba maging malumanay? Paano ba magmahal? Paano ba unawain ang kapwa mo? Paano ba kailangan habaan mo ang pasensya mo sa mga tao sa paligid mo, sa mga organization mo na minsan sabi nga na ano naman ito, wag mong sabihin yun, kapatid. Sabihin mo lagi sa kanya na maging teachable lang dapat siya, kasi kung yes apply ka lagi, yes ma'am niya ka lagi, yes ka lang lagi, may matututunan ka sa araw-araw nating buhay. Amen? So in Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is stupid. Alam na this. So kailangan po, i-love natin yung discipline. Kung dinidisiplina tayo, kailangan nilalab natin ang knowledge. But whoever hates correction is stupid. So kailangan po tayo ay nagpapakorek. Pag kinukorek ka ni upline, tinatapi ka ni upline, kailangan natututo tayo magpakumbaba at natututo tayo mag-accept kung ano ang gusto natin, kung ano ang dapat. Hindi yung nagmamarunong tayo. Kailangan po teachable ka sa lahat ng bagay. Amen? Walang iba po na magtuturo sa atin na dapat i-adapt natin ang katuruan ng ating Panginoon. Magmahal ng kahit hindi karapat dapat mahalin. Unawain ang hindi dapat unawain. Di ba? Patawarin, i-let go ang dapat i-let go. And let God. Kailangan ganon. Kaya, always yearning for learnings. No to know it all attitude. May natutunan po ba tayo dito sa ating topic? And next please. Last slide na yata ito. Praise God. Yan ang ating acronym, Christ. Yung topic ko po ngayong hapon na ito, C is courage, H is honesty, R reliable, I integrity, S is stewardship, T is teachable. Amen? So next slide please. Yan. Dito po ako magtatapos. In Proverbs 21:21, whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness and honor. I-honor ka. Sabi nga ng aming speaker sa Sorsogon last Wednesday, honor. Dapat ino-honor natin ang lahat. Honor your parents. Honor your spouse. Honor your boss. Honor God. Kasi kung ino-honor natin sila, ino-honor din natin ang ating Panginoon. And dyan po ako magtatapos siguro sa maikli at ilang minutes lang po na isinare ko sa inyo na Christ, na keyword na Christ, is mayroon po kayong natutunan ngayong hapon na ito. And with that, thank you Lord, and congratulations sa ating lahat. And good morning everyone. I love you all with the love of the Lord. God bless us.